They are getting married. Napaiwas ako ng tingin sa article na binabasa. I sighed heavily before biting my lower lip. Parang may kung anong bumabara sa dibdib ko, na pinipigilan ang aking paghinga, and the lump in my throat is hurting. Tears started to blurry my eyes. Hanggang sa bumagsak ito sa magkabila kong pisngi, ay hinayaan ko na ito. Masakit, sobrang sakit, parang paulit-ulit na pinipiga ang puso ko sa nalaman. Malakas akong bumantong hininga, nagbabaka sakali na sana ay tuluyan ng huminahon ang pakiramdam ko, pero wala eh. It's not working. Nothing's working dahil nasasaktan pa rin ako. Gosh, Brina San Diego. I should put myself together. This is not me. Hindi ako umiiyak. I tried cheering up myself, thinking about some happy thoughts, pero mas lalo lang lumakas ang hagulhol ko. How can I think about the happy thoughts, when he's my happiness? Every time that I think about the happy thoughts, I always find myself hurting too. Nasasaktan ako kasi alam kong hanggang alaala na lang ako. It will never happen again. I will never be with him again. I will never be happy. At ang mas masakit, hindi na ako ang taong nagpapasaya sa kanya, dahil may iba nang gumagawa nito. May iba nang mas nagpapasaya sa kanya higit pa sa ginawa ko. And knowing that he'll soon be married to her, to my twin sister, is what breaks my heart even more. I still love him. Siguro nga ay baliw na ako, dahil mas nili kong mahalin pa rin ang taong paulit-ulit na tinatapakan ang pagkatao ko. Ang taong paulit-ulit na winuwasak ang puso ko. Conrad Montesero never did anything to me. We were happy, and then one day, I just choose to mess up and mess everything that we have. Iyon ang bagay na pinagsisisihan ko, hanggang ngayon. I saved my career, but then, I lost him in exchange. Paulit-ulit kong pinagsisihan ang ginawa ko. Ilang beses akong lumapit sa kanya para humingi ng tawad. Ilang beses akong lumuhad para lang mapatawad niya ako. Ilang beses kong binaba ang sarili ko, pero nanatiling matigas ang puso niya para mapatawad ako. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang, na he was courting my twin sister who's seconds older than me. It's seconds older than me. It hurts me, of course. I love him. I was confident that he loves me too. Akala ko ay natatabunan lang ng galit niya para sa akin ang pagmamahal. I was confident that he loves me enough. But I guess I was just too assuming. Buong akala ko kasi ay para sa akin lang siya, but he fell in love with my sister. He fell in love with someone else, while I am still stuck here in the dark, waiting for him to come and save me from drowning. I was waiting. I waited for so long, but I guess I have to save myself again. Nahulog siya sa iba, samantalang naghihintay pa ako sa kapatawaran niya. How unlucky. Everything about me is a bad news. Pagdating ko sa aking unit, ay kaagad akong nahiga sa kama. I didn't change myself. Diretso lang talaga akong humiga, dahil pakiramdam ko pagod na pagod ngayon ang buong pagkatao ko. I am mentally and physically tired. Sana naman magtanda na ako. Siguro nga ay hindi pa ako mapapatawad ni Conrad ngayon. It will take more time, I guess. Sana gawin kong motivation ang nalaman ko ngayon, para tuluyang tanggapin at mag-move on na sa kanya. Kasi yun naman talaga ang patutunguhan ng lahat. I sighed before closing my eyes. Siguro nga ay sobrang pagod ko na sa araw na yun dahil sa pag-iyak, kaya mabilis akong nakatulog. Nagising lang ako ng makarinig ng mga kalabog, galing sa labas ng kwarto ko. Mabilis akong bumangon, at inikat ang tingin sa paligid. Everything's dark. Mag-isa lang ako dito sa unit ko, kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakarinig ako ng kalabog mula sa labas ng kwarto ko. Or am I just hallucinating? I bit my lower lip when my stomach grumbles. Napapikit ako ng mariin at napailing. I am hungry, that's why I'm hallucinating things. I decided to take a quick shower muna, bago nagbihis at lumabas ng kwarto. I turned all the lights on, at kaagad nadam ako ang tingin ko sa may living room. Hindi ko na napigilan ang malakas na sigaw na kumawala sa aking bibig, nang makita ang isang lalaki na kalahating nakahiga sa sofa at kalahating hindi. Conrad, I whispered.
Mahinang-mahina lang yun, pero pakiramdam ko ay narinig niya, dahil mabilis itong nagdilat ng mga mata, at kaagad na ako ang tingin nito sa akin. Waves of electricity, and butterflies in the stomach struck me, when I met his familiar ash-gray eyes. Napakurap ako ng ilang beses, nang kumawala ang ngiti nito sa labi. Parang bumalik lahat ng alaala namin dahil sa ginawa niya. Yes, his simple smile makes the memories of us together resurface. Dahan-dahan itong tumayo, at naglakad patungo sa gawi ko. Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Hinihintay na makarating siya sa tapat ko. Malakas ang pagkabog ng aking dibdib, na para bang sumabak sa isang marathon. Parang anong oras ay lalabas ito sa dibdib ko, dahil sa lakas ng pagkabog. Halos hindi na ako makahinga, nang tuluyan na itong makalapit sa harap ko, the moment of his being close to me. And his perfume, no hindi na yun pamilyar sa akin. He changed his perfume. Sumakit ang puso ko. Natawa ito ng mahina. He looks drunk. No, he is drunk. He is drunk at nagpunta pa talaga siya dito. Beatrice baby. Bumagsak ang balikat ko sa narinig. Para akong nalentang dahon nang marinig ang sinabi niya. He called me Beatrice. He mistook me for my twin sister. Akala niya ay ako ang babaeng mahal niya. I bitterly nodded. I should really stop. Halos lumuwa ang mga mata ko, dahil sa sunod nitong ginawa. Love the first missed you. He whispered while kissing my lips passionately. Nanatili naman akong parang tuod na nakatayo, at nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng lalaking mahal na mahal ko, na ngayon ay pikit ang mga mata, habang humahalik sa babaeng kinamumuhian niya. Isang couldn't move. Part of me wanted to push him away, but a side of me wanted him to continue what he's doing. I missed you so much. He whispered again habang patuloy akong nilalasing ng halik niya. Bakit niya to ginagawa? Namimiss niya ba si Beatrice? Hindi na sila nagkita ngayon. And he thought that I am his fiancé. Hindi niya talaga ako kilala. Para akong natauhan sa naisip. Pilit ko na siyang tinutulak, dahil kunti na lang ay tumulo na ang mga luha ko, at yun ang pinakaayaw kong makita niya. Kiss me back. Kiss me back please, just this once. I cave in. Alam kong mali, alam kong sobrang pagpapakatanga na naman itong ginawa ko. But what can I do? I miss him too. I miss him too kahit na alam kong hindi naman ako ang taong namimiss niya. Because it was my twin sister. It's Trixie Beatrice that he missed. His fiancé. Isang beses. Ngayong gabi lang. Hihiramin ko muna siya. Pwede naman siguro yun diba? Dahil ako naman ang nauna. Ako ang nauna. Ako ang unang minahal ng lalaking to. Tonight I will cave in. Pagbibigyan ko ang sarili ko sa huling beses. Dahil bukas ay babalik na naman siya sa totoong mahal niya. Let's take a break muna, malakas na sigaw ni Jade, ang photographer habang nakakunot ang noo nitong nakatingin sa akin. Napakurap ako ng ilang beses, at bumantong hininga bago dahan-daang bumaba sa platform. What's with you today Brina? You are not yourself. You are too preoccupied, that you can't even pose for a nice shot. Iritado nitong saad nang makalapit na ako. Kaagad na lumapit sa akin si Mia, my manager, at kaagad na hinawakan ang aking braso. I sighed. I know how much I've disappointed the whole team today, maski ako ay disappointed din sa sarili, but I can't seem to focus today. I can't seem to function well, lalo na't paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang mga nangyari kagabi. You disappointed us today. You should fix this, lalo na at nagmamadali tayo. Jade please, pagpahingahin na muna natin si Brina. She's just stressed out. Puna namin ni Mia. Isang matalim na tingin ang iginawad sa akin ni Jade, bago kami tuluyang tinalikuran. Mia pulled me to the dressing room. When we were alone inside, she immediately faced me. Kitang-kita ko rin sa mukha niya ang iritasyon, marahil siguro sa ginawa ko ngayon, pero nababanaag ko rin rito ang pag-aalala. Brina what's wrong? And don't you ever say na wala, dahil hindi ka magkakaganito ngayon kung wala lang. Tell me. Naupo ako sa pang-isahang sofa, at bumantong hininga. This past few days at panay ang buntong hininga ko, I'm so confused pero hindi ko naman alam kung bakit ako nalilito.
Is it about your ex again? Napangiwi ako, at bahagyang sinama ng tingin si Mia. She really has no filter in her mouth. Stop it. Pagod lang ako at puyat. There's nothing serious. There's no way that I will tell her about what happened to me and Conrad last night. There's no way. Dahil alam ko rin ang magiging reaksyon niya. And it will turn out really bad. And pigs can fly witch. O siya, kunyari naniniwala ako sa'yo But you should fix this. Umayos ka sa shoot o talagang tayong dalawa ang madadali ng molditang Jade na yun. Tipid akong tumango kay Mia. She called the makeup artist again for me to have a retouch. While they were fixing my makeup and haul, my mind drifted into another world again. My mind drifted to what happened last night. Napahigpit ang kapit ko sa sariling kamay, habang inaalala ang mga nangyari. There's a part of me that's happy, pero mas nangingibabaw ngayon ang sobrang guilt. I can't believe that I did that. Really, I stoop on that kind of level dahil sa sobra kong pagmamahal kay Conrad, I betrayed my twin sister, just because I can't find myself slowly letting go of the man who was once mine. That was really a not so nice move. May nangyari sa amin for God's sake. At hindi lang isang beses na nangyari yun. He took me many times in the most possible yet possible ways. Last night was a pure bliss, at ngayon ko lang tuluyang na-realize, kung gaano kadesperada ang ginawa ko. I took advantage of him being drunk, and him mistaking me for my twin sister. I took advantage of his weakness, and I realized how bad I was for doing that. I was selfish. Well, still is. And I'm not proud of that. I betrayed my twin. Miss, naimulat ko ang aking mata, dahil sa mahinang yugyog sa aking balikat. I sighed. Yes, we're done na po. Pinapatawag na daw po kayo dun sa labas, para masimulan na ulit ang shoot. I stiffly nodded. I let out a loud sigh, before I stood up. Tinitigan ko ang sarili sa salamin. But I can't see no one, other than a woman who lowered herself for a man, who can't love her back anymore. I am dumb but no one can blame me. No one. Nang makalabas ng dressing room, ay kaagad akong pumunta sa platform, para masimulan na ang shoot. It turned out fine. Just fine. That wasn't my best. And today, I wasn't in my best self, because I was freaking feeling guilty for what I did last night. After the exhausting shoot, ay kaagad na akong nagbihis. Nagmamadali pa ako palabas ng building, and Mia thought I was in a hurry to meet someone. Hindi na niya ako napigilan pa nang sumakay ako sa sariling sasakyan. I drove straightly to my condo. I gave my key to the valet so he could park my car on my usual parking area. Hindi ko pinansin ang mga bumabati sa akin, habang papasok ng building, dahil sumasakit ang ulo ko. I just want to rest. I want to rest hoping that my guiltiness will eventually fade. Pagkatapos kong maligo at magbihis, ay kaagad akong humilata sa kama. I thought that I will be able to rest while in my bed. Pero mas lalo lang akong nilulunod ng mga iniisip ko. Conrad. I curled myself in my blanket. What happened to us? We were fine. Buong akala ko ay hindi na kami magkakahiwalay pa. With him, I felt like nothing would go wrong. I thought our life was a fairy tale. Mahal ko siya, and he loved me the same. Pero isang pagkakamali ang nagawa ko. I did a mistake that broke our relationship and us. I want to explain myself to him. But how can I? How can I do that when he's not even giving me a chance to talk to him without feeling disgusted at me every time that he sees me? Pero kung mag-e-explain ako sa kanya, I doubt that he'll believe me. He will never hear and believe me. I know that, but I never stop on trying to reach for him, to win him over again. I never give up on him, dahil kahit nagalit din ako sa kanya, mahal ko pa rin siya. My love for him is greater than the anger that I am feeling. But he gave up on us. He dropped me like a hot potato, while I am still trying my hardest to hold him. He's over me, but I am not.
And this time, I wish that I haven't met him, because I don't want myself to turn into someone that I am not. Isang linggo na ang nakalipas, magmula noong may nangyari sa amin ni Conrad, and all I did was to reminisce every bit of it, like it just happened yesterday. I can't seem to forget it. I badly want to talk to Conrad. Pero paano kung hindi naman niya naaalala, diba? Because he was too drunk that night, and I doubt if he can remember every piece of what happened to us. I'm going crazy. I don't know what to do anymore, pero pakiramdam ko ay hindi ko kayang makaharap ang kakambal ko. Tomorrow will be a busy day. Medyo tight ang schedule natin, kaya mas mabuti pa ang magpahinga ka na muna. I sighed. It's okay, Mia. Sanay naman na ako. Hindi. Uuwi ka ngayon sa kondo mo ng maaga at magpapahinga. Ayaw kong sa kalagitnaan na naman ng shoot, ay matutulala ka na parang sira. I sighed again. Hindi na ako nagreklamo pa, dahil pakiramdam ko ay wala na akong sapat na enerhiya, para makipag-away sa babaeng to. She's as hard-headed as me. Nagpahatid ako sa service pauwi ng kondo. Hindi ko na dinala ang sasakyan ko, dahil ayaw akong payagan ni Mia. Baka daw ay madisgrasya pa ako, lalo na at madalas akong matulala nitong mga nakaraang araw. I know that she sensed it already. Naaamoy niyang may mali, pero hindi niya ako kailanman pinilit na magsalita tungkol doon. And that's one of the reason why I like her. She just waits whenever I feel comfortable, of spitting up the thing that's bothering me. Nang makarating ay kaagad na akong bumaba ng sasakyan. Glad that it wasn't a long drive at all. Tipid ng ngiti ang sinusukli ko sa mga bumabati sa akin, habang papasok. I can't seem to smile genuinely, lalo na at marami akong iniisip. I entered my condo's passcode before going inside. The familiar feeling of home hit me. Ever since I decided to live on my own, ito na ang naging kakampi ko sa lahat. I am alone, but this is what I call home. Because I never feel welcome in our house back then. I feel like I was a prisoner, with no chance to escape, and I can't help but to be thankful that I already did it. With the help of myself, my eyes slowly drifted to the living room. I let out a gasp of surprise, when I saw someone sitting on my single sofa. My heart thumped loudly inside, as I made my way to him. He was just staring at me coldly. Like, I was nothing but a stranger in his eyes. I felt bitter. Stranger. Yes. That's what we are now. Conrad, it's a surprise to see you here. How did you know my passcode? I want to add, but I stopped myself. Of course he has ways. He always have ways. Naghintay ka ba ng matagal? What do you want? Coffee or nothing? He spat out coldly, cutting my sentence off. Napalunok ako at bahagya siyang nginitian. Tell me, did something happen between us in this filthy place? Napakurap ako ng ilang beses, at bahagyang napaatras. He spat out those words like he was disgusted to be even here, or more like, disgusted of me. Mas lalo akong nanghina. Answer me which, napapikit ako nang mariinang marinig ang malakas nitong sigaw. Napatayo na ito sa kinauupuan, na para bang handa na akong sugurin, kapag nagkamali ako ng sagot sa kanya. Pagak akong napatawa. I should get used to it. I should get used to that word, dahil hindi lang naman siya, ang kauna-unahang tao na tinawag akong ganun. Pero bakit ganun? Mas triple ang sakit kapag siya ang nagsasabi. Sumagot ka bago pa kung anong magawa ko sa'yo. Napabuga ako ng hangin. Hindi na talaga siya magdadalawang isip ngayon na manakit at saktan ako. Oo, may nangyari sa atin. I tried to act brave, at sinabi iyon ng nakatitig sa kanyang mga mata, pero hindi ko nakayanan. All I can see in his eyes is pure disgust, and anger towards me. Marahas nitong pinatid ang coffee table sa harap. His eyes were coated with so much loath as he looked at me. How did I ended up here? Did you drug me? Galit na sigaw nito, at nagmamadaling lumapit sa harap ko. I screamed painfully when he held my collar. He is really going to hurt me. And that hurts me more. You took advantage of my drunken state.
You are really a witch and I loathe you more for doing this to me. He screamed on my face. Wala na akong ibang nagawa kundi ang iiwas ang mukha ko habang umiiyak. I didn't even realize I was already crying until he lifted me up. I tried to pry his hands away, but he was too strong. So I just let him. I let him do the things that he wanted to do. You know I am in relationship with your twin but you still. Marahas niya akong binitawan. With no strength enough for me to stand up, I collapsed on the floor. I saw him kick my sofa angrily. Kapag sa oras na malaman to ni Beatrice, at masira ang relasyon namin dahil sa'yo, you are dead Brina. Ngayon pa lang ay mag-alsa balutan ka na, dahil hindi ko palalampasan tong ginawa mo kapag nalaman to ni Beatrice. I cried even more. I cried not because of how he can physically hurt me for my twin, but because of the fact na talagang wala na. Wala na talaga siyang natitirang pagmamahal sa akin, kahit kaunti. I was wishing for a little, but I fell because he doesn't feel anything to me now. I am no one but a twin sister of his lover. I loathe you. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Please lang Brina, huwag muna kaming guluhin ni Beatrice, dahil kahit kailan, hinding-hindi na ako babalik sa'yo.